pangiti-ngiti lang, pero natatakot na ako ng moment na yan kasi sabi hanggang doon na lang daw sila sa gate. So yan, pakit pa sana for airport pics, pero hanggang dyan na lang sila. Tapos ang hassle sa gamit ko kasi ewan, magulo ako mag-impake, pero ewan ko talaga. So ayan, usap pa kami ni mom paano to ayusin, pero bye pa rin. Laptop ko pinatong ko na lang dyan. Tapos paano ba to ayusin? Bag ko, mga last minute things, ewan ko ano ginagawa ni Rochelle sa pag-video. Okay, so pwede po ba yung perfume ko 100 ml? Sabi ko ay pwede, okay. Galing kasi kay tita Tan, si mami stress na stress. O ako naman di ko na alam gagawin. O sige, tuloy lang. Bag, tapos maleta, tapos laptop ko, carry na lang daw. Stress na stress. The same 100 years sa akin. Pero yan, dito kailangan na mag-part ways. After for what seemed like an eternity, gumalaw na rin yung eroplano, tapos gaining speed na hanggang sa nag-take off na siya. And I was up and above in the air. Port meal ko. Okay, open. Ang hirap buksan. Picture na lang. Sabi ng captain, now we're landing in Tokyo. So, yun yung first look ko in Japan. Tas, ewan ko kung anong nafe-feel ko noon kasi ang tagal na sa himpapawid. Tapos, yan may lupa na ulit. Tas, ibang bansa na to. After ng matagal ikot na sa airport kung saan ako kakain, I found a sushi bar na, alam tawag dito? Yung umiikot yung mga sushi, tas figure out ko matagal na by plating pala yung price niya. If you'll notice, iba-iba yung design ng plate. First meal kong so proud of myself in ordering this. Okay. Nasa Japan na ako. Japan yan. Nasa Japan na ako. Ayun nga kasi, I haven't been feeling it kasi simula kanina madaling araw, actually 10:30 p.m. of last night na I was last minute packing things. I was in autopilot mode. Like, kailangan magawa ko to, kailangan makompleto ko, kailangan pumasya sa timbang to and everything. Tapos by 12:30 gigising na, tapos may one. So, chance to take it all in. Para talaga siyang ibang mundo. I know, ibang bansa. Pero for me, it feels like ibang mundo. Kasi the climate is different. The people, the language, yung trees, yung birds. Oh my God. So, ayan lang. I'm in Japan. And I have to go. May iwan ako ng shuttle kung dadaldal pa ako. Surviving my first solo international trip was remarkable for me kasi yun yung first step ko into independence eh. Lalo na nung mag-isa na lang ako sa airport, sa eroplano. Alam ko nung moment na yun, ako na lang to. And I'm proud of myself kasi na-survive ko siya kahit mag-isa ko. Kahit di ko alam kung anong gagawin, nakatawid ko naman na naka-flight ng maayos.